fact checkers, no? I mean, meron na kami nakapanayam diyan, isa sa mga mga nangunguna, no, sa mga grupong ito. Yung nga lang mostly Kaloy, ito ay volunteers lamang, no? Kumbaga kung may oras kami, magbibigay kami ng oras. Hindi talaga full-time ang gano'n ang trabaho, no? Kasi nga pati sa Mm. mga media entities din, siguro may isa, dalawa, tatlo, no, na in charge diyan. Pero definitely po, hindi ganoon kalaki ang resources. Pero kapag ang kalaban mo na ay pinagsanib na puwersa at papaano kung may nagpopondo na sa kanila, oo, na dumadami sila kasi nga kumikita sila. And then sabi nga ni director kanina, monetized yung kanilang Yeah. mga accounts, True. 'di ba? So sa ganung punto ng labanan, sabi mo nga eventually they will cease to exist siguro, no, pag wala na naniniwala sa kanila. Pero sa ngayon na parang hindi pa nga sila nagpipik at ang kalaban mong mga fact checkers hindi naman ganun din kalaki ang resources at ang kalaban mo grupo ng may resources, paano kaya 'yon? Well, dalawang bagay diyan, Ted, 'no. One thing to keep in mind is that, nakakalungkot lang na yung companies like X or Twitter tsaka, Facebook ay tinigilan nila yung fact checking nila. Yun isang Mm. nakababahala yun, Mm. definitely. But Mm. also on the other hand, as a former journalist myself, I'm a member of the board of trustees of the Center for Media Freedom and Responsibility, and we talk about these things. I think personally now, my personal position ko dito, Ted, ay kailangan ng baguhin ng mainstream news media kung paano nila hinahandle itong fact-checking. Kasi right now, parang okay, fact-check lang tayo kasi meron isang intern tayo dyan or what, di ba? Hindi Mm. eh, hindi na ganun yung labanan eh. Dapat magiging part na ng central desk ang fact-checkers. Mhm. Mm. Now, sa ibang bansa, yung mga medyo nakakaabanting bansa like US, yung mga fact-checkers, institutionalized yan. Sa New Yorker, for instance, meron silang fact-checkers na hinihimay yan ng bawat mga istorya pinapadala mo. Bakit hindi natin gawin sa Pilipinas yan? Dapat ang mga newsrooms ginagawa na niya ngayon. Kasi pag di nila ginawa yan, matatabunan sila ng fake news and itong mga newsrooms na to, Okay. will cease to exist. Aha. So ano to eh, Oo. tawag dito, Mm. tungkol na to sa kabuhayan nila. So Oo. dapat manggagaling sa kanila din yung inisyatiba na mas Hmm. lalo pang pagtingin, palakasin, at gawing institutions yung fact-checking department nila. Oo nga din kasi 'di ba may report, Kaloy, if you remember na yung source na iba sa mga lalawigan, ang source ng news ay social media, no? Hindi na Yes. mainstream, 'di ba? Oo. So papaano nga Pero kung go ahead, Kaloy. Pero ang ano diyan kasi, Ted, so sila na ngayon namamayani in terms of spreading news, ano. May iba nga diyan, totally hindi na nila pinapakinggan yung hindi nila ini-ignore na talaga nila ang mainstream media. Mhm. Ang problema, itong mainstream media, sila itong merong institutional may Mm. institutional knowledge about Mm. journalism and Mm. media and how it works. Mm. So, Mm. nasa posisyon talaga sila, nasa poder sila na banggain itong mga fake news. Ang hamon diyan ngayon is sana huwag nilang i-surrender yung ano na Okay. yan, yung Mm. mandato na yan. At meron namang paraan para gawin yun eh. So again, kailangan nila sigurong baguhin yung pananaw nila sa social media. Itong social media, TikTok, YouTube, hindi lang naman yan mga kagawa ng walang magawang mga bata eh. That's a very, very potent, napakalaking market niyan for disinformation. So bakit natin ini-ignore? Ah, Mm. yung nga sabi ko kanina, this goes to the livelihood of mainstream media outlets. So dapat nila seryosohin itong Oo. fact-checking. In That's fact, mm. kung maglaan sila talaga ng reporter para i-cover ang mga Mm. fake news, mas Mm. maganda.